Good day mga ka-works. So for today's video, meron ako panibagong maliit na trabaho lang. So lalagyan ko to kasi itong fork ay wala tong kabitan ng itong kaliper. Pero ginawaan na nila yung mga unang naggawa, ginawaan na nila ng kabitan pero hindi siya tama kasi ano, hindi wala siyang stopper dito. Gumagalaw siya ng kusa. At saka kung napansin nyo, ayan o, hindi siya free wheel. Nakaipit kaagad yung preno. So, sabi ng mayari, ipa-modify niya ulit sa akin kung kaya na gawin siya mas matibay at saka mas free wheel siya kagaya nito. Kasi gagamitin itong motor na to pang laro. So, hindi po pwedeng ganito katigas yung preno. So, papakita ko sa inyo mga course. So, ayan yung ginawa nila. Yan. Kasi itong fork, wala itong kabitan. Kasi pang DT ito eh. So, ito yung ginawa nila mga ka-works. Ayan. Nandito yung stopper. Para ito sa brake drum. Mas maganda mayroong ilaw. Ayan. Ito yung stopper niya para sa brake drum. Diyan din tayo maglalagay ng stopper. So ginamit nilang stopper din yan. Yun nga lang, dito lang sa kabila sa, ayan o, maliit lang o. Maliit lang. Ayan, nakabangga ng kaunti. O, parang hindi siya umikot. Problema, kapag nakapreno ka tapos aatras, wala to, hindi mag-stop. Sasama tong caliper sa gulong. So problema niyan, kapag gumagalaw yung caliper, pati itong bracket na to, luluwag itong axle, delikado dito sa motocross. Pag once na lumuwag itong axle, so dapat hindi luluwag yan. So yan yung gagawin ko ngayon mga ka-works, at samahan nyo ko. So ayan yung ginawa nilang bracket mga ka-works. So yung aking gagawin, maglalagay muna tayo dito ng stopper. Tapos lalagyan natin siya ng bolt na hiwalay dito para kapag pagsiservisan itong caliper, hindi na kailangan baklasin pa yung gulong katulad nitong nangyari ngayon. Kailangan bago mo makalas ito, baklasin mo muna yung yung caliper, yung gulong. So yung gagawin ko, dito na lang magkakalas, hindi na magkakalas ng buong gulong para mabilis na lang mag-service. Halimbawa kagaya ng papalitan itong yung brake pad ay papalitan. So mabilis na lang.
So ayan mga ka-works, ito muna yung pattern. Tapos kakatingin ko pa yung isa, yung sa kabilang side. So ayan mga ka-works, ito yung unang step, ito yung unang bracket. Tapos yung isa pa, gagawin pa natin yung isa. Puputulin ko pa yung isa para masya. So ito mga ka-works, dapat yan kasi naka-lock ng ganyan. Yan. Dapat ganyan yan siya. Para kahit anong galaw, hindi yan kikilos ng ganun. Pag nakakabit na siya ng maayos. Pag nakalagay na yung axle, hindi ito gagalaw-galaw. So, kabit natin. So mga ka-works, kailangan tridan ko to kasi ito na yung mag-silbing nut niya. Nandito na yung nut mismo.
Kasi masikip lang yung lugar na yan. Kailangan nandito na yung nut. So, lalagyan ko na lang siya ng thread. So, ayan mga ka-works, meron na siyang thread. Ayan. So, ayan na yung, kumbaga nakalutang lang yan ng ganyan. Yan, hindi yan, kasi sasayad siya dito kapag lulutang siya ng malaki. Dapat ganyan lang ang lutang niya. So, ayan mga ka-works, malapit na. Kalas na lang, isang kalas na lang. So, tapos na siya. So, ayan ang mga ka-works. Assemble na. So, ayan mga ka-works. Okay na, tapos na yung ating
disc brake mounting dito sa fork ng ng DT. So ayan na siya. Kung napansin nyo kanina, sabi ko hindi siya pre-wheel. So ngayon, pre-wheel na siya. May konting sabit, konti kasi itong disc na to may mga tama na siya. So hindi pa lumalapat ng maayos yung brake pad at saka nagamit na kasi nila eh. So tumabingi na ng konti yung brake pad pero papantay rin yan. Pero at least ngayon mas pre-wheel na siya kisa doon kanina sa unang kabit, yung unang kaninang yung ginawa nila. Mas maluwang na sa gulong umikot. Ayan, kagatulad niya no. May konting sabit lang siya pero ayan no. Tapos malakas na yung preno niyan. So ayan mga ka-works. Ayan no. Oh, lakas. Yun. Ang lakas. So ito na siya mga ka-works, yung ating yan. Ayan oh. So ngayon, naka-bolt na siya dyan at saka doon sa taas. Papalitan na lang yan ng Allen wrench na ulo para madali siyang baklasin. Kanina yung unang ginawa nila, wala yung kalasan dyan. So kailangan baklasin mo pa itong gulong. Tanggalin mo itong buong assembly ng bracket bago mo makakalas yung mga brake pad na yan pag magpapalit ka. Pero ngayon, tanggalin na lang yan. Yung 2 bolt na lang na yan, mapapaklas na to. So yan. Yan na yung bracket mga ka-works. Nandito siya. Nakakapit talaga siya dito. Ayan, nakakapit talaga siya dyan. Yan yung stopper mismo ng sa brake drum. So dyan din tayo kumapit mga ka-works. Pero yan, nakayakap talaga siya. Hindi kagaya nung kanina, sa kabilang side lang, doon lang. Dito lang siya, nakabangga lang siya dyan. Pero ngayon, yakap talaga siya. So walang kawala. Nakita nyo, ayan, pre-wheel na siya. Yan. May kapit lang talaga ng konti. Pero kasi gamit na yung yung brake pad. Ayan, gamit na yung brake pad, hindi yan bago. Kung bago yan, hindi yan sasabit. Wala yan sabit. Kasi tumabingi na siya ng konti. Pero isang gamitan lang yan. Sigurado papantay na yan siya. So, ayan lang muna mga ka-works for today's video. At sana may natutunan kayo sa aking video ngayong araw. Kahit na kaunti lang. Kung gusto niyo mag-modify ng mga ganitong mga disc brake, sundan nyo lang yung video ko at madali lang naman yun. Madali lang naman masundan yun. So, sana pa like and share nyo na rin ang aking video at siyempre pa-subscribe na rin. At siyempre, yung notification bell, pindot nyo na rin at para ma-notify kayo sa mga next video ko. So hanggang sa muli mga ka-works. At thank you very much sa inyong panonood ng aking video at bye-bye.